I-push natin! Ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa pagkadapa, ako'y babangon. Sa sulong ko'y adikain umunlad at makatulong para sa pamilya at sa kapwa. Hihinangin sa mga palad ang bagong pag-asa. Pasan ko sa balikat ang mga munting pangarap, at ang bawat hakbang ay papunta sa tagumpay. Ako ang papanday ng aking buhay dahil kaya ko ang talino. Good morning po Luzon, Visayas at Mindanao. Isang magandang Saturday morning sa ating lahat. Ito pong muli si Karen Oyong, ang inyong lingkod. Kasama ninyo sa programa po ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Of course, in partnership with DZRH, mapapakinggan rin sa lahat ng mga radyo natin stations all over the Philippines. Ito po ang pagbabago namin, i-push pa natin. Siyempre, tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At exciting po ang Sabado natin dahil tampok natin po this Saturday morning ang kwento ng pagbabago ng dalawang katutubong volunteer leader ng Kalahi Seeds o Kapit Bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ng DSWD. Kung naalala po ninyo, no, mga kalahi, ayan, mga Kalahi Seeds. Ang Kalahi Seeds, ang programang nagtataguyod ng community-driven development o ang pagbabago ng komunidad mula sa komunidad at para sa komunidad, o di ba? At sa komunidad na isasagawa ang positibong pagbabago kapag nagbabayanihan ang mga mamamayan. Siyempre, kailangan tulungan po, di ba? Siyempre, kasama sa mga komunidad na nagbabayanihan sa Kalahi Seeds, ang indigenous peoples, o yung tatawagin po natin sa ating programa ngayon na IPs. Ayan. Sila ay ang mga tao at grupo na may napakahabang kasaysayan sa kanilang ancestral lands o lupang ninuno bago pa tayo nasakop ng mga dayuhan. Ngayon, sino-sino ba itong mga indigenous peoples po natin o yung IPs po natin? Well, isa pong example yung pinanggalingan ko po sa Cordillera. Ako po ay isang Baguio girl. Doon na rin po ako lumakit, nagkamulat. Ayan, nakakasalamuha ko po yung mga IPs po namin doon. Ang mga Igorot, may mga Kankanaay, may mga Ibaloy, ayan, may mga Ifugao. Medyo baba naman tayo, dito pa rin po sa Luzon, nandyan po ang mga Aita, ayan. Bandang Mindanao, ando po mga Manobo, taga Maguindanao, mga Balaan, at napakarami pa pong iba. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras para ma-inspire rin tayo ng kwento ng kabayanihan ng ating mga IP leaders ng Kalahi Seeds. Yung tipong masasabi natin na ganyan ang bayani, ganyan ang kalahi. Kaya natin At syempre ang ating oras, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Huwag na natin patagalin pa. Tunghayan natin ang unang kwento. Ang buhay po ni Ginoong Marcelo Gusanan. Isa po siyang balaan at volunteer leader ng Kalahi Seeds mula sa barangay Eday, Columbio. Tama ba yun? Columbio, Sultan Kudarat. Ayan, napakinggan po natin ang kanyang kwento. Napatunayan ko na wala sa tribo, wala sa antas ng edukasyon o pamumuhay ang pagtulong sa kapwa at pagpapaunlad ang komunidad. Ang bawat isa sa atin, sa sarili nating paraan, kaya nating maging bayani. Gising ka na pala, Lenny. Huwag ka na magluto. Sa bukid na ako mag-aagahan. Pag-uusapan pa kasi namin kung paano gagawin yung lamay ni Paring Gami. Panglima na siyang namatay sa pagkalason sa hindi maayos sa pagkaluto ng kayos. Yung ube, ngayong taon. Ha? Marcelo? Hindi ba nung nakaraang taon lang ay namatay din yung asawa at bunso niya?
Hindi ba sila yung naipit sa putukan sa pagitan ng mga rebelde at sundalo? Oo, sila nga yun. Maswerte tayo, kapiling pa natin ang 3 anak natin. Samantalang yung mga anak ni Paring Gami, mga ulilang lubos na. Mabuti na lang maagang natutong magsaka yung panganay niya. Palibhasa, hindi nila pinatuloy mag-eskwela. Masisisi ba tayo kung mas gusto natin patulungin ang mga bata sa pagsasaka kaysa pag-aralin sila? Iisang silid-aralan lang na nandito sa Barangay Eday. At sira-sira pa ito ng dahil sa gera. Haanihin mo naman yung diploma kung kumakalam naman ang sikmura. Pero na nga. Kaso, napakahirap namang kumita kapag di nakapagtapos ng pag-aaral. Napakamahal ng singil sa gilingan ng palay at mais. Palibasa, ang layo ng barangay natin. Pagkatapos ng anihan, nauubos lang ang kita natin sa bayad utang. Kaya yun, kailangang umutang na naman para makapagtanim ulit. Paano ka makakabangon sa utang kung ganun? Ay, natapos man yung labanan ng armas dito. Magsisimula naman ang labanan natin para mabuhay ng maayos at may dignidad. Afiol Toro, magandang tanghali, mga kapablaan. Afiol Toro, Kapitan Marcelo. May magandang balita ako sa inyo. Ang barangay natin ang isa sa mga napagbotohan sa Municipal Interbarangay Forum na popondohan ng proyekto ng Kalahi Seeds ng DSWD. Sa 3 pinagbotohang proyekto sa huling pulong natin, kayo mismo ang nagsabi na ang gusali na may 2 silid paaralan ng Eday Elementary School ang pinakagusto at pinakakailangan ng barangay. Naku, maganda yan, Kapitan. Para naman makapag-aral, hindi lang ang mga bata, kundi pati na may edad na gustong matutong magbilang. Para hindi na tayo maluloko kapag nagbebenta tayo ng mga pananim natin. Teka mga kasama, baka pinapaasa lang tayo niyan. Marami nang lumapit sa atin na mula raw sa gobyerno at sa NGO. Magbibigay daw sila ng tulong. Yung pala, ginamit lang mga lagda natin para makuha yung pondo, para sa sarili nilang kapakanan. Oo nga, palibhasa, mga mangmang daw tayo. Pweh! Mga kasama, naiintindihan ko kayo. Mahirap magtiwala. Ilang beses na tayong niloko at ginamit ng ibang tao. Pero nang huling pulong natin, tayo mismo ang nagsabi na kailangan natin ng silid paaralan. Bakit di natin pagbigyan to para maibigay na sa wakas ang kailangan natin? Tao po! Tao po! Magandang tanghali po. Oh, Marcelo, magandang tanghali rin. Napadalaw ka. Oh, tuloy ka. Kamusta? Ang laki na pala ng mga anak mo. Oo. Sila ang katulong kong magbantay kay Bunso. Nasa bahay lang naman sila dahil tumigil na silang lahat sa eskwela. Tungkol dyan ang sadya ko. Naghahanap kasi kami ng mga volunteer sa mga komite na mga ngasiwa at gagawa ng proyekto ng Kalahi Seeds. Yung bagong silid paaralan, baka interesado ka. Tsak na isa kayo sa makikinabang kapag natapos na yun. Naku, maraming ginagawa rito sa bahay. Tsaka, baka magalit ang asawa ko. Ilang taon na ba natin gustong magkaroon ng bagong silid paaralan dito sa barangay? Para makapag-aral ang mga anak mo. Tsaka, pwede naman kayo mag-volunteer pareho ng asawa mo. Huwag kang mag-alala. Pagtutulungan natin yun para gumana ang trabaho. Sa bagay. Sige, tatanungin ko na rin yung mga kapitbahay ko. Tumigil din sa pag-aaral kasi yung mga anak nila eh. Makikinabang din sila sa proyekto. Salamat ha. Aasahan namin yan. Ayan! Ayan! O, usod pa ng konti sa kaliwa. Konti pa, konti pa. Ayan, yan, yan. Gitna na, gitna na. Salamat, Marcelo!
O mga kasama, martilyuhin na natin tong bubong. Kaunti na lang. Matatapos na yung silid paaralan, Marcelo. Minsan talaga, hindi ako makapaniwala na tayo mismo nagtayo nito. At nangasiwa nitong pagpapagawa ng silid paaralan. Ako rin. Pinagsikapan nating lahat ito. Mula sa pagpili at pagplano hanggang sa pagpapatayo ng gusali. Kinaya natin kahit di tayo mga engineer. O ano nga ba tawag doon? Manier? Ano ka ba, Marcelo? Manager yung tawag doon. Yan ang community-driven development. Buti na lang, nagbahay-bahay ka, Marcelo, para makumbinsi kami na mag-volunteer sa proyektong ito. Tayo ang mangangasiwa kasi proyekto natin to. Teka, di ba si Kaloy yung papalapit dito? Kaloy! Afio Flavi, Marcelo at mga kasama. Afi Flavi, buti napadalaw ka dito sa proyekto ng komunidad natin. Napaisip kasi ako sa sinabi mo roon sa Barangay Assembly. Tama ka, mahirap ang buhay na palipat-lipat dahil sa gyera. Kaya dapat magkusa ako para masigurado ang mapayapang buhay ng mga anak ko dito sa lupa ng ninuno natin. Kaya narito ako. Salamat dahil nandito ka. Mas maagang matatapos ang trabaho natin ngayon. Ganun ba? Tara, simulan na natin. At ang hinirang ng DSWD Kalahi Seeds bilang 2015 Bayanika Best Community Volunteer sa buong Pilipinas ay si Marcelo Gusanan, isang blaan at magsasaka mula sa Barangay Eday, Columbio, Sultan Kudarat. Maraming salamat po sa tiwalang ibinigay sa akin ng mga kapwa ko blaan at sa aming katuwang ang lokal ng pamahalaan at DSWD Kalahi Seeds. Ramdam ko ang respeto sa amin bilang blaan, bilang mga katutubo o indigenous peoples. Dahil hinayaan kaming magdesisyon at magplano kung ano sa tingin namin ang makakabuti para sa amin. Naisakatuparan namin ang lahat ng ito dahil ang bawat isa sa amin ay may kusa at may malasakit. Hindi lang po ako, kundi ang lahat ng mga volunteer at kumilos sa amin sa Barangay Eday ang mga tunay na bayani. I-push natin! I-push natin! Ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa pagkadapa, ako'y babangon. Sa sulong ko'y adikaing umulat at makatulong para sa pamilya at sa kapwa. Hinangin sa mga palad ang At ang ating oras, 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narinig po natin ang inspiring na kwento ng buhay ni Ginoong Marcelo Gusanan ng taga-barangay Eday, Columbio, Sultan Kudarat, isang blaan. At syempre, eto na, makakapanayam na natin ang taong tampok sa ating drama. Para ipakilala siya sa inyo, mga kaibigan, narito ang Regional Social Marketing Officer ng DSWD Field Office 12, Sok Sargen. Nasa linya na po natin si Hilbert Estacion. Magandang morning sa'yo, maayong buntag, Hilbert. Yes, magandang morning, magandang umaga. Assalamualaikum sa mga kapatid nating Muslim Karen. Naimbag na bigat sa mga kapatid nating mga Ilocano. Mayong aga sa mga Ilonggo, Filapo, sa mga kapatid nating Tiboli. Isang malamig na umaga mula dito sa bayan ng Columbio sa may Sultan Kudarat. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng DZRH. At least, Karen, para bigyan natin ang situation na itong mga tagapakinig natin kung saan ba itong Columbio sa Sultan Kudarat. Sige, go ahead. Ito po ay nasa boundary po ito ng apat na probinsya dito sa Mindanao. Sa kanyang hilaga at silangan na parte nandun ang Davao del Sur. Itong sa kanlurang bahagi niya, nandito ang Mindanao at itong south area
itong Sultan Kudarat at saka South Cotabato ng mga probinsya. So, napalibutan siya ng 4 na mga probinsya, Karen. Kasama ko ngayon, actually medyo emotional itong ating interviewing ngayong umaga. Sige, Kasi narinig niya ang kanyang kwento. Ang 2015 Best Community Volunteer at National Awardee ng Kalahi Seeds, si Marcelo Gusanan ng Barangay Iday sa Colombia, Sultan Kudarat. Sir, magandang umaga. Few flapos, Ma'am Karen. Medyo nakabahan ako. Narinig ko yung drama. So, ngayon ko pa naramdaman. Ayun, good morning, Ginoong Marcelo. Unang-una sa lahat, huwag po kayong kakabahan. Parang magkakwentuhan lang po tayo ngayong umagang ito. Pangalawa po, congratulations. Kayo po ang hinirang na 2015 Best Community Volunteer National Awardee ng Kalahi Seeds. Napakalaking bagay po yan, Ginoong Marcelo. Salamat, Ma'am Karen. Salamat sa Kalahi Seeds na napili ako na Best Community Volunteer. Isa ina ka dakong dungog sa amon tribong daan. So, salamat, Ma'am Karen. Okay, ita-translate ko lang kasi nasa Ilonggo na dialect ang ginamit niya, Miss Karen. Oo, sige, go ahead, Hilbert. Actually, nakaluha ang ating interview. Sabi ko dapat yung ganyan kaya drama. Salamat daw sa Kalahi Seeds at napili siya na Best Community Volunteer. Isa itong malaking karangalan sa kanilang tribo na Blaan dito sa Mindanao. Okay? Ayan. Hilbert, matanong ko lang, no, para maliwanag din, maliwanag para sa ating mga tagapakinig, may pagkakaiba ba ang lumad sa IP? Please explain. Kasi itong si Ginoong Marcelo Gusanan ay isa pong IP. Ano ang diferensya o pagkakaiba niyan? Okay. So, pag sinabi kasi nating IP o indigenous people, ito yung generic term na ginagamit natin referring sa lahat ng mga katutubo sa Pilipinas. So ito yung term na ginagamit natin kahit sa United Nations referring sa ating mga katutubo. Pag sinabi naman kasi nating lumad, ito yung mga katutubo na generally tumutukoy sa mga taga-Mindanao nating mga indigenous people. So usually, kaya di ba meron tayo mga Christian, Muslim, at saka lumad sa Mindanao. So ito yung parang term na ginagamit sa mga katutubo natin na nasa Mindanao area. Ayun. So at least malinaw na, generally speaking, we will call them IPs. We call all our tribes or indigenous people, saan mang sulok ng Pilipinas yan, IPs. Pero sa Mindanao, specifically ang ating kakausapin ngayong umaga na si Ginoong Marcelo Gusanan ay isa siyang lumad. Tama, di ba, Hilbert? Ayun. Correct. So at least malinaw na. Pero bago tayo mag-move on, Hilbert, sa ating mga exciting at inspired na pag-uusapan ngayong umaga, pa-update naman kami, Hilbert, kung ano na ang latest dyan sa Region 12 o Soxargen at kung ano na yung mga nangyayari dyan na mga proyekto ng Kalahi Seeds. Since 2015, Miss Karen, tinatapos natin ang mahigit 162 na mga proyekto sa Kalahi Seeds dito sa Region 12, covering the provinces of Sarangani, Sultan Kudarat at North Cotabato. So, ang halaga po nito ay yung maabot sa 302.34 million pesos. Wow. So, ganun kalaki ang ini-implement natin this year, tinatapos natin for Cycle 1. At ito po ay direct pang makakabenepisyo sa mahigit 81,904 na mga households. At base sa data na nakuha natin, merong mahigit 24,000 na mga individual ng kasapi sa iba't ibang tribo ng indigenous people ang nai-involve natin sa programang ito. So, ganun kalaki ang natatouch natin ng mga IPs ng mga tao dito. Ganun kalaki, ganun kalawak, Hilbert, no? Napaka-exciting yan. Okay, alright, tumungo naman tayo kay Ginoong Marcelo Gusanan. Yung tampok na personalidad sa ating drama ngayong umagang ito, talaga namang naluha siya. Ayan, Ginoong Marcelo.
Ayan, Ginoong Marcelo, congratulations ulit sa pagkilala sa iyo bilang 2015 Best Community Volunteer sa buong Pilipinas ng Kalahi Seeds. Ayan, ito ang una nating question sa iyo, no. Meron kasing mga nagsasabi po sa media, sabihin na po natin na ang Columbio tinuturing daw na no man's land kasi wala raw nakatira roon gawa ng matagal na putukan sa pagitan ng mga sundalo at mga rebelde. Totoo po ba ito? At ang tanong, bakit po ninyo, Ginoong Marcelo, naisip na bumalik pa sa Barangay Eday? And Hilbert, patulong na lang din sa pag-translate para maintindihan po ng ating mga listeners Luzon, Visayas at Mindanao. Opo. Sige. Ita-translate ko muna sa kanya para mas lalo niyo maintindihan ang tanong. Sige, go ahead, Hilbert. Ang tanong ni Miss Karen, kasi, di ba, ang barangay ninyo ay dati no man's land. Tiningon, wala sang tao. Tugod may away ang rebelde kag sundalo. So nga naisipan ninyo nga magbalik sa barangay Iday. So, salamat Ma'am Karen. Naisip una po naghalin kami sa amon nga lugar. Mugani nga sa drama nakaidi ako tungod sa amon nga na sitwasyon. Naghalin kami sa amon nga lugar, Ma'am Karen. Nga tungod sa pagira, nga nagdesisyon kami magbalik sa amon nga lugar. Kaya kung nara kami sa ibang nga lugar, wala man kami klaro nga panginabuhian. So, ang nag-istorya kami nga kinahanglan natin nga magbalik sa aton nga lugar kay ara dito nagdako ang aton nga mga kaluluhan kag dito nagdako ang amon nga ginikanan kag ang lugar bisan katigado amon nila sa nga balikan kag base pa kuhaon sa iban nga tao kay damo ini ang amon nga lugar damo naga-interest ini Ma'am Karen. Okay. So Miss Karen, ang sinasabi ng ating bayani community is una sila na bumalik sa kanilang lugar kasi wala silang permanenteng tirahan. So pag after ng away ng rebelde at saka ng ating army, so maalis sila pero wala din permanenteng pangkabuhayan. So nandun kasi yung pangkabuhayan nila sa barangay, so kailangan nilang bumalik. Tapos isa sa mga nakita na kasi is ito yung inilang lupa ng kanilang mga ninuno. So ancestral land ito. Kapag umalis sila, may tendency na kukunin ito ng iba. So malaland grab. Ilaland grab. So yun ang unang na kailangan kahit gaano man kahirap, babalik sila doon sa barangay nila. Ako, salamat Hilbert sa iyong pag-translate. Pero Hilbert, pakitanong naman kay Kuya Marcelo. Balita kasi namin, dyan sa lugar nila, marami rin ang mga outsider, sabihin na natin. Ilang mga grupo, mga kumpanya siguro, at mga NGOs, mga ahensya na lumapit sa kanila para tumulong. Pero sa drama, narinig ko Hilbert, na yung mga kababayan, yung mga kakomunidad niya doon, natatakot sila. Wala na silang tiwala dito sa mga outsiders na ito, na baka lokohin lang sila. Bakit nagdesisyon ang komunidad nila, Ginoong Marcelo Gusanan, napapasukin ang DSWD at ang Kalahi Seeds para tumulong sa kanila at sa kanilang komunidad? Sige. Translate ko muna sa kanya para at least very clear ang tanong sa kanya. So, sir, nato na hindi madali ang pag-umpisa sa pangabuhi ninyo after nga may gera. So, may ara pa nga nagpangpunto sa inyo, di ba? Nga mga, di ba, iba, laing-laing na ahensya na nagsulod sa inyo. So, ano ang naging, ninyo? Paano nyo naghimo nga mag-umpisa, liwat, sa inyo nga pangabuhi, despite sa inyo nga na-experiensyahan nga kabudlay? Salamat Ma'am Karen. Sa kalisod
strategic sa Tigado. So, naisip namon na nagstorya Japon kami nga para makabalik kag makaumpisa sa amon nga lugar. Una ginahimo namon nagistorya kami para makahimo sa bayanihan paghimo sa amon nga gamay nga mga balay. Samtang nagahimo sang balay, nabayanihan na siya, tapos nagabayanihan Japon kami kung paano kami makatanom para makasuporta, makamayara man kami nga suporta nga pagkaon. Habang nagatanom kami, ginahulat namon nga duha ka bulan nga sa 3 ka bulan. So, ang ginahimo sang iban, nagahunting sang baboy talunon. Ang makuha sina Ma'am Karen, ang makuha namon sina sa amon na isang ibaligya dalon diri sa amon nga poblasyon. Kag ang bili sina hindi kwarta kundi bugas para man lang may makaon kami sa amon nga area. Salamat. Maraming salamat po. Hilbert. Ang sinasabi niya, Miss Karen, na ang hirap ng na-experience nila, lalong-lalo na sa experience nila na sa iba't ibang ehensya na pumasok sa kanilang barangay. So, paano sila nag-umpisa ng kanilang buhay ulit? Una, ang sabi niya is inunsabi siya itong mga kasamahan nila sa barangay na mag-usap-usap na, di ba, wala silang nadatnan pagbalik, walang mga bahay, walang mga gamit. So, nagbayanihan sila ulit. So, isa-isa nilang pinatayuan ng kanilang mga kapwablaan ng mga bahay. Una, sabi niya, sa isang bahay sa umpisa, 2 pamilya nakatira. Then later, ang isa meron na. So, doon naman siya, transfer siya sa kanyang sariling bahay. So, ang ginagawa nila para mabuhay, nag-umpisa silang magtanim ng kanilang bayanihan na ginagawa nila. Tulong-tulong. So, kung meron ang isa na property, for example, so lahat nagtutulong para magkaroon ng magkatanim yung isa. So, in terms naman sa pagkain, ang sinasabi na kanina na habang naghihintay ng harvest season, so, ang iba nag-hunting para at least may pambili na mga pagkain nila pagbaba dito sa bayan. Yan ang sinasabi ng Ms. Karen. Ayan, salamat Hilbert sa iyong translation. Ngayon naman gusto ko malaman, Hilbert, galing kay Ginoong Marcelo, kung bakit pumayag sila. Ano ba ang nakita nila sa Kalahi Seeds? Kaya pinagbigyan o pumayag sila na tulungan naman sila. Kasi alam natin na mahirap magsimula ulit unti-unti yan, di ba? Pero bilang isang komunidad, malaking bagay yon. Pero mas malaking tulong pagka merong siguro tutulungan sila ng gobyerno. Specifically itong Kalahi Seeds, itong programa na ito ng DSWD. Ano yung nakita nila dito sa programang ito at pinayagan nila, pinapasok nila sa kanilang komunidad? So, sir, ang tanong ni Karen is that, di ba anong nakita ninyo sa Kalahi Seeds nga ang nagsalig ka mo liwat? So despite sa mga experience ninyo nga na may nagtunto sa inyo, ano ang nakita ninyo sa Kalahi Seeds nga ang nagsalig ka mo? Ma'am Karen, una nga nagsalig kami sa DSWD nga proyekto. Gina-compare namon tong sa iban nga mga NGOs, iban nga mga government agency. Ang ang unang ginapangayo sa amon na signature kay makamo kay hatagan kamo sa sini nga proyekto kag ngayo sila sang involved nga kwarta nga para kunuhay magpamembro para makahatag sang dako nga proyekto. So, nga nagsugot kami, nag-appeal kami sa programa sang Kalahi o under sa DSWD. Una, nakita namon nga atong may orientation diri sa municipal level. Pagkatapos tapos ang orientation diri sa municipal level, pag may schedule sa barangay, dito head ang assembly sa amon nga barangay. Then katatlo, medyo nagsugot kami,
may involvement ang mga tao sa barangay. Amo tong siling namon nga basig maayo ni siya i-compare natin sa tong iban nga kadto sa aton. So, salamat. So, Miss Karen, ang sinasabi niya is nakumpara kasi nila yung mga dating organisasyon na pumasok sa kanilang barangay na ang based sa experience kasi nila, ang unang hinihingi sa kanila is pangalan, mag-attendance, tapos may corresponding amount pa na ibibigay sila, contribution, parang ganyan. So, yan ang experience nila na pagdating ng pakalaisip sa kanila, iba yung naging proseso na ginamit. So, nagkaroon ng barangay assembly, nagkaroon ng orientation sa kanila, kasama na ang iba't ibang opisyalis ng kanilang bayan. At saka, sa mga napansin na kasi is yung involvement ng mga kapwa niya blaan, na hindi lang yung mga opisyalis mismo yung kinakausap, kundi lahat ng mga tao sa komunidad ay in-involve ng programa. So yun ang nakita niya na kakaiba ito So bigyan natin ang pagkakataon na magtiwala tayo. Baka dito na tayo ito yung pag-asa natin. So yun ang sinasabi niya, Ms. Karen. Ayan. Oo nga. Alam mo, Gilbert, i-point out lang natin sa mga listeners natin. Yung Kalahi Seeds kasi, kakaiba to sa mga ibang programa na ating naririnig, dahil ito ang sinasabi nila, yung pagbabago ng komunidad mula sa komunidad at para sa komunidad. Kumbaga, ang komunidad ang nagdidesisyon, sila ang magsasabi kung ano ba yung kailangan nilang mga proyekto, yung aakma sa kanilang pangangailangan at aakma rin sa kanilang kultura dahil sila ay miyembro nga ng indigenous peoples, di ba? So, kailangan i-take into consideration itong mga bagay na ito, di ba? Lalo na yung kanilang kultura na napaka-mahalaga na wag nating mapabayaan. Tama yun, di ba, Hilbert? Correct. Ang yaman ng kultura ng mga blaan. So, yun ang siya sa mga strength nila actually na ginagamit ng programa sa kanila para mag-kickstart ng development na tinatawag natin. May idadagdag siya, Miss Karen, dun sa tanong mo kanina. Ma'am Karen, may dugang ako na medyo nalipat ko. Sige po. Mga nag-porsigi kami sa Kalahi. Una, dugang ko dito, kami ang siling sa amon nga kami daw ang magplano para sa amon, para sa amon nga barangay. Kaduha, kami ang nag-isip kung ano tong bagay sa amon. Sa amon barangay kag sa amon nga mga sa amon tribo. So dito namon nga nakita nga siguro din sa makabulig sa aton kay kita gud ang nagaplano, kami ang nag-iisip kung ano tong bagay sa amon nga barangay. So salamat Ma'am Karen. Ayun. Parang naintindihan ko na in a very very kung ano man yung gusto niyang idea na sila ang nag-isip, silang nagplano, tama ba, Hilbert? Oo, yung komunidad nila sila. Oo. So, magandang magandang point yan, So, naramdaman nila na, importante ang kanilang mga ideya, ang kanilang, na magtulong-tulong yung komunidad, mag-usap-usap sila mismo, para sila ang na-empower, Hilbert, tama ba, ang kanilang komunidad. Ayun. Okay, Hilbert, yes, go ahead. Iba kasi yung naging impact sa kanila, according sa interview natin sa kanya. Iba kasi yung naging impact sa kanila, bigyan sila ng pagkakataon. So yun ang hindi nila makakalimutan na anong meron kami na bakit bigyan kami, bakit pagkatiwalaan kami ng ganun kalaking halaga. So yun ang isa sa mga sa kanilang isipan na meron para kaming halaga, pwede kami pagkatiwalaan. At dahil sa pagkatiwala, ito yung magiging paraan nila para na ipakita sa lahat kung anong pwede nilang gawin. Ayan, Hilbert, matanong ko lang, pakitanong naman kay Ginoong Marcelo ulit, bilang isang blaan leader at volunteer, ano yung hindi niya malilimutan na pinakamahirap na pagsubok o sakripisyo na ginawa niya para sa komunidad niya? Okay. Sir, ang tanong ni Karen is, ano daw ang pinaka-hindi umalintan, ang pinaka-budlay na experience mo habang nag-volunteer ka sa program o habang nag-bulig ka sa imong komunidad?
Ma'am Karen, salamat. Ang hindi ko lang siguro malipat nga kalisod nga ara ako sa volunteer. Ang halin sa barangay pagkadto sa munisipyo, ang paglakat sa pulo ka kilometro para makababa sa amon nga munisipyo. Bisan init na siya, ginalakat ko na siya, kay sa tungap panahon wala man gid sayo motor diri sa amon. So ginaantos bisan wala ko nagakaon. Kag bisan kung panahon sa nagaulan, Ma'am Karen, isa pa na sa problema kaya kung kaysa hindi na to ka pauli kay nagabaha ang sapa. Ang ginahimo ko diri sa poblasyon, nagatulog lang ko diri sa akon nga kilala nga Christian, hasta sa maaga sa sa Ma'am Karen na wala pa ko sinailis tapos pagkala city nagbalik na po na ko sa munisipyo para maka-istorya ko ang amon nga mayor diri sa munisipyo. Ma'am Karen, amo na sang hindi na kung siguro malimtan. Miss Karen, ang sinasabi niya is hindi niya makakalimutan yung experience niya before na kasi malayo itong barangay nila. So, kailangan niya maglakad ng 10 kilometro. Diyos ko, day. Init, ulan. Kasi walang sasakyan na pumapasok sa kanila. Tama ba yung sinabi rin niya, Hilbert, na may mga pagkakataon na hindi pa siya kumakain habang kailangan niyang pumunta sa... Tama ba yung pagkakaintindi ko? Walang makain, Yun ang walang kain para lang makain ko. Anong kailangan ng community doon? Siya ang lumalapit doon sa munisipyo. At kasi ang problema niya is pag bumaha, kasi mayroong ilog kang tatawirin, parang dalawang ilog ang tatawirin bago ka makapunta sa kanilang munisipyo. Pag bumaha, isolated, hindi ka na pwedeng pumasok, hindi ka na pwedeng lumabas sa kanilang barangay before. So kailangan niyang bumalik, kahit wala siyang pera, matulog, kahit sa kanino pwedeng matulugan. Yun ang kanyang experience. Grabe, Naku, saludo ako kay Ginoong Marcelo dahil dyan. O ngayon naman, matapos ang hirap, sana naman meron na kahit papaano konting ginhawa na nararamdaman si Ginoong Marcelo at ang kanyang mga kapwa lumad dyan sa kanilang barangay. Kumustahin naman natin, Hilbert, ang barangay Eday ngayon. Ilan na ba silang naninirahan dyan at ano na ang kalagayan nila dyan? Patanong naman kay Ginoong Marcelo. Okay. So, sir, ang tanong ni Miss Karen is, pila na ang populasyon subong sang barangay Iday, pila na ang nag-istar subong, tapos, ano na ang sitwasyon ninyo subong? Kumusta na? Okay na ba? Salamat, Ma'am Karen. Sa pagkakaroon, mayara kami nga populasyon nga 1,132. Iba na ang paglantaw o nagbago na ang paglantaw sa mga tao sa amon. Sa subong Ma'am Karen, halin sa sunod sa kalahi, sa subong hindi na nila kami matunto kay damo na kami nagalaan sa training tungod sa pagtudlo sa amon sa kalahi. Damo na sa pagkakaroon, damo na kami proyekto kag nakita nila na kaya namon ang pag-manage sa mga proyekto, Ma'am Karen. Okay. Miss Karen, ang sinasabi ni Sir Marcelo na from no man's land, nasa 1,132 ang mga blaans ngayon na naninirahan sa may barangay Iday. At isa sa mga pinoint out niya, Miss Karen, is yung ang kaibahan daw ngayon is iba na yung pagtingin ng mga tao mula sa baba sa tribong Blaan dahil sa kanilang ginawa. So ngayon, sabi niya dahil sa mga training na kanilang na-experience,
dahil sa empowerment na kanilang naranasan. Medyo, sabi niya, hindi na masyado sila, wala nang nag-attempt na mangloko doon sa barangay nila. At saka ang dami ng proyekto na pumasok sa kanilang barangay ngayon actually. Nagsimula yun dahil sa Kalahi Seeds, ayon sa kanya. Ayan. Napakagandang balita yan. Dahil aside from nabibigyan ng empowerment, ng pangkabuhayan, ang ating mga kababayan dyan sa komunidad po, no? Kung saan naroroon sila, Ginoong Marcelo Gusanan at yung mga kasama niyang mga lumad, yung mga kabataan, I'm sure nakakapag-aral sila dahil school building yung kanilang proyekto. So, congratulations. Malaking bagay din ang edukasyon na para sa kanila. So, eto, maraming salamat ulit, Ginoong Marcelo Gusanan, sa pagbabahagi ng nakaka-inspire na kwento mo. Congratulations ulit sa iyo at sana dumami pa ang mga katulad mo ng mga leader ng inyong komunidad. Ayan, na talaga naman nagsasakripisyo para sa inyong komunidad. Okay, Hilbert, meron ka bang gustong idagdag? Siguro, very inspiring ang story natin ngayong umaga, no? Diba? Para sa ating mga tagapakinig. So, at ang message na nakita ko din, ang ganda ng unang sinabi doon na ang kwento ng ating bayani kaawagi na si Marcelo ay isang patunay, Miss Karen, na wala sa tribo, wala sa antas ng edukasyon, ang pamumuhay ang pagtulong sa kapwa. Lahat tayo ay mayroong may ambag, sino man at anuman tayo para mapapaunlad ang ating komunidad. At saka ang kwento ng IDAI ay nagbibigay sana ng inspirasyon sa atin na kung kaya ng dating pinakamahirap, pinakamalayo na barangay ng Colombia ng mga Blaan, ay kaya, kung kaya nilang umunlad, ay siguro kaya din ng lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Ayun. So, Hilbert, congratulations sa inyo dyan sa Soc-Sargen Region, sa DSWD dyan, sa mga successful na mga programa nyo dyan. So, Hilbert, paano ba namin masusundan ang mga programa ng DSWD dyan sa Soc-Sargen? Pwede, sa lahat ng gustong update lang sa lahat ng mga proyekto natin, i-implement natin ang proyekto, pwede po tayong masundan sa ating DSWD Soc-Sargen, so that's our Facebook page. Sa ating Lahi Gyud ang Kalahi, that's our Facebook page sa ating Kalahi Seeds. At saka sa ating website, www.fo12.dsw.gov.ph. So with that, maraming salamat. Alright, maraming salamat Hilbert Estacion sa inyong oras at salamat din Ginoong Marcelo Gusanan ng Barangay Eday, Colombio Sultan, Kudarat. Maraming salamat po sa inyong aktibong pagpupush ng pagbabago. Yan po na kapanayan po natin pala ang Social Marketing Officer ng DSWD dyan sa Region 12 Soc-Sargen, si Hilbert Estacion. I-push natin! I-push natin! Ito na ang simula ng pagbabago. At ang ating oras, 15 minuto bago po alas 2 ng tanghali, ladies and gentlemen. At ating oras din para tuloy-tuloy na ang pagpupush ng ating kwentuhan tungkol sa bayanihan at community-driven development ng Kalahi Seeds. Mula po sa kwento ng pagbabago at kabayanihan sa Sultan Kudarat, makakapanayam naman natin ng isa pang bayaning lumad. Isa po siyang volunteer leader din, katulad po ng ating unang na-interview. Ayan, mula naman po siya sa Talaingod, Davao del Norte. Sasamahan tayo ng Social Marketing Officer ng DSWD Region 11 na si Julie Ace Brandon Ramos. Maayong buntag, Julie! Buntag sa inyo naman, Karen. Kasama ko ngayon, isang Manobo at Community Sub-Project Management Committee o CSTMC Chairperson ng Barangay Palacio sa Arte. So, isa sa akin ng Pilipino. Okay, Julie. Oo. Sige, Julie, ayusin muna natin ang ating signal. Medyo nagiging choppy ang ating signal. Ayan, patulong tayo sa ating mga kaibigan dyan sa News Center. Ayan, tatawagan ka namin ulit. Ayan, okay na ba? Hello, ma'am. Okay na. Ayun, malinaw na. Okay, Julie, go ahead. Maayong buntag ulit sa'yo, Julie. Pasensya ka na. Medyo maano yung ating signal.
Hello, ma'am. Yes, oo. Go ahead, Julie. Yes, hello. Good morning po sa lahat ng mga pakinig po ng DZRH. Ayan, good morning, Julie. At balita ko, si Julie, si Alan, meron pa po kayong isang espesyal na kasamahan dyan na ating ma-interview. Isa po siyang Ata Manobo, walang iba kundi si Intot Juan. Ayan ang totoo niyang pangalan. Salamat at sinamahan niyo po kami ngayon sa pagbabago namin. I-push pa natin. Ano naman ang updates ng Kalahi Seeds sa Davao Region, Julie? Sa Kalahi Seeds po, ay patuloy pa rin po ang implementation po natin sa 25 municipalities po dito sa region, 21 municipalities dito sa Region 11. So ito po yung mga municipalities ng Monte Vista, Kiblawan, Don Marcelino, Jose Abad Santos, Sarangani, Santa Maria, San Isidro, Malalag, Baganga, Braulio E. Duhali, and Lupon. So, nung nagsimula po yung implementation ng Kalahi Seeds po sa Region 11, ma'am, no? May cover po itong 4 provinces with a total of 27 municipalities and 496 barangays. So, lahat po ng mga 87% of participation, of household participation rate, ang 70% po dito ay pantawid pamilya partner beneficiaries po natin. So as of January 2016, ma'am, we have 17,289 volunteers. And ang good news po natin dito po sa mga numbers, sa number po ng volunteers natin, ay 54% po ay mga kababaihan. Wow. So aside from that, 100, ang patibig po yung mga trained nito is half then same, 54%. So nakikita naman po natin na meron po talaga tayong gender equality po pagdating sa Kalahi Seeds. So hindi lang din po yan sa gender equality, pati din po sa ating mga IPs, we make sure also na we give them opportunity and we want them to be agents of change. Ika nga na sila din po yung mamamahala po ng implementation. So as to physical accomplishment, so ma'am, 90%, this is as of January 2016, 90% of the implementation from Kalahi is nakapaggawa na po tayo ng 269 sub-projects. Completed na po yan. And patuloy pa rin po yung ating implementation po din sa mga munisipyo na kakapasok lang ngayong 2016 at sa ngayon po ay nasa pagpa-process na po tayo ng downloading po ng amount nila at ng implementation na po for construction. Ayun, good news yan, Julie. Maraming salamat sa iyong update. Pero puntahan naman natin ang iyong special guest ngayon, si Ginoong Intot Juan. At meron tayong kaibigan din na magta-translate para mas magkaintindihan po tayo. Nandiyan na ba si Alan Kausing? Good morning, Alan. Hello po, ma'am. Good morning po, ma'am. Hi, good morning. Tulungan mo naman kami na mag-translate para medyo maintindihan ng ating mga listeners ng ating pag-uusapan. Pabatiin muna natin ng isang maayong buntag kay Ginoong Intot Juan. Sir Intot Juan, good morning po. Si Karen po ito at live na po kayo sa DZRH. Maradyo to, matong, ma'am. Magandang umaga po. Umaga po kayo, ma'am. Ayun, good morning. Okay, first question po muna tayo. Kamusta po ang sityo na Silaban sa Talaingod, Ginoong Intot? Ano po ba ang kalagayan nyo ngayon dyan? Ma'am, maradyo ulitan ko, ma'am. Maradyo to matolom. Unang-una, ma'am, nagapasasalamat, ma'am, to tigot-tigot no, pila no, buo na region, no, namin sa sinikunton, sa ini sa interview. So, okay, naputol ba ang ating linya? Ayun, let's try to reconnect. At yun nga po, kausap po natin mga kaibigan, itong si Ginoong Intot Juan, ayan. At napaka-special po ng kanyang ikikwento dahil isa rin po siya sa mga nabinipisyuhan po ng Kalahi Seeds program. At katulad po ng una nating na-interview, siya po ay isang leader din ng kanilang komunidad. Ayan. So malalaman natin na makiki-update tayo kung ano na yung nagawa po ng Kalahi Seeds sa kanilang komunidad. Ano ba yung kailangan ng kanilang komunidad at kung ito ba ay nagampanan, nagawa ba ng
ang kanilang komunidad. Ayan. At alam naman po natin na sila po ay isa ring miyembro ng IP o yung Indigenous Peoples. Ayan. Isa po siyang Ata Manobo. So ano ba ang kailangan ng ating mga kababayan ng mga Ata Manobo? Okay, balikan po natin si Ginoong Intot at si Ginoong Alan. Ayan, nasa linya na po kayo ulit. Good morning. Good morning po, ma'am. Paragat masalam, ma'am. Opo. Ayun, yung patuloy naman po yung bago tayo naputol, I think ang ating tanong po kanina ay kinukumusta po natin ang sitio na Silaban sa Talaingod. Ano na po ang kalagayan ng inyong lugar po dyan? Pagkakuntaon, ma'am, kasityo na Silaban, ma'am, is dako into doon mga kausaban, ma'am, to kay ito sityo na Silaban sa akop sa Barangay Palmahil, Talaingod. So, una man god, ma'am, no, warapan mga eskwelahan. So, warapan mga eskwelahan na una, ma'am. So, nag-epo ko'y sukunson, pasalamat kay ma'am to sa inyo so, na Silaban, at ito na Silaban na natulon sa kabaguan, pinaagi to support, no, indudyo na ito kalahisid na kaiswilahan. Okay. Yung Sir Alan. Ang sinasabi po ni Dato' Intutuan po, ma'am, ay nagpapasalamat po Kalaisids kasi marami na ang pagbabago sa kanilang community, particular in Nasilaban, Barangay Santo Niño. Noon, ma'am, wala pa kasi yung mga sa atin niya, yung building, wala pang istilahan, wala pang concealer. Ngayon, ma'am, marami na ang pagbabago sa kanilang sitio, particular in Nasilaban, ma'am. Nasilaban po, ma'am. Oo, thank you, Alan, sa iyong translation. Pwede po bang matanong kay Ginoong Intot Juan bilang isang lumad leader at volunteer, ano yung kanyang pinaka hindi makakalimutan na pagsubok o sakripisyo na kanyang ginawa para sa kanyang komunidad? Yes, ma'am. Kundi no isip no pag-volunteer to pagka-leader, ma'am. Tungod to kanamino dito kanamino area no po budget na ito sa ini so project to kalahi no bisan mono ka kalisod ka kanamino dalan pero naning kamot kay gidyan. So unang-una rog kanami, ma'am, no nipasalamat kay ito kanamino manubo dagman no mayor no manubo dagman no mayor nag-support to sa ini to kanamino project. So wapan labot, ma'am, kasi ini so kuna, ma'am, nakadi no na una kuna kita katog sulat so naka-eskwela arab pag to mga wararag ganila tapos to tuig unya kundi no kaundang at tungod to kariw to eskwelahan. So kaya nagpasalamat kay ma'am to sa ini so kalahi no din kay panigpunto nang ko doon to sulat to yung firma tungod doon to sa ini so kaya doon to kalahi no punto, ma'am, si sabi katawad ang pirma to city nilagyo sa ibang ko na bangko no panadaw ka usab-usab kasi kapag pirma ko. Okay. Ang sabi po ni Intutuan, yun ang hindi niya malilimutan yung pagsubok at sakripisyo sa Kalaisids. Yun ang isa, nagpapasalamat po sa aming mayor, Mayor Honorable Basilio Ilibayaw po, isang katutubo din. At saka yun ang hindi niya makalimutan yung pag nagsasanay po ng pagpirma kasi hindi sanay niya pagpirma. Kasi ang problema po niya pag hindi magkaparyo yung pirma sa bangko at saka sa transaction document ay mayroong yung tawag yung bayad. Parang may bayad ka sa bangko. May multa. Oo, multa. So, yun ang sabi ni Intot. Pero Alan, maputol lang kita. Para alam ng ating mga listeners, tama ba itong si Ginoong Intot Juan ay no read, no write? Tama ba? Opo. So ito isang struggle din ito, no, bilang isang IP. Pero nalampasan nila ito, tama ba?
Opo, nalampasan po niya kasi yung pagdating ng Kalahisid sa Nasilaban, komunidad ng Nasilaban, kasi una yung isa rin volunteer at saka naging vice PNP chairman at saka naging barangay official po sa ngayon po, ma'am. Ayun. So, pasalamat na lang muna tayo kay Ginoong Intot Juan. Saludo kami sa iyo dahil sa lahat ng ginawa mo para sa mga komunidad mo. Ngayon naman, Alan, ikaw naman tatanungin ko, bilang isang municipal area coordinator, ikaw pala ay kasama, no? Kasama ka ni Intot, katulong ka niya dyan sa may sitio Nasilaban sa pagkilos nila bilang isang komunidad sa Kalahi Seeds. Etong gusto kong malaman, Alan, bilang isa sa municipal coordinators ng Kalahi Seeds sa Talaingod, alam ko na naging saksi ka at parte ka ng iba't ibang proyekto o sub-projects ng Kalahi Seeds. Paano naging iba ang karanasan ng mga IP o katutubo sa ibang mga mamamayan sa Kalahi Seeds? Okay po, ma'am. Ako po ay isang katutubo ng Atamanubo ng Talaingod. Ang karanasan ko po ay isang nandyan ako sa Kalahi Seeds since nag-umpisa ng 2003 hanggang ngayon, ay parang nasubaybayan ko na yung mga process ng Kalahi Seeds. At saka iba talaga yung sa amin kasi kung ano ang decision ng tribal leader namin, yun din ang aming susundin. At saka yung tinatawag namin yung sa proseso ng Kalahi Seeds, yung CDD approach, kasi kung ano ang ng tribal leader namin, yun din ang susundin ng mamamayan ng komunidad ng sitio na sila. Ayan, isa ka palang katutubo rin, kaya talagang relate ka, Alan. Ayan. Okay, Alan, bilang pagtatapos sa ating interview na ito, ano ang iyong mensahe sa ating mga tagapakinig ngayon? Okay, ang mensahe ko po, lalo-lalo na yung mga panauhin ng DSWD, ang mensahe ko po isang in behalf po ng katutubo ng Talaingod ng Davao del Norte, sana po suportahan po natin at palaganapin po natin ang CDD approach ng DSWD ng Kalahi Seeds. Sana po ito po ang programang para po sa mga mahihirap at wala pong korupsyon na ma-involve kasi ang community mismo ang nag-participation, transparency at accountability. Lahat ng mga proyekto na ibibigay sa katutubo ay may pananagutan ng mga mamamayan, particular in IP area in Talaingod. So sana po patuloy po ito pong programa ng Kalahi Seeds, ng CDD approach. Sana po marami pang nangangailangan ng tulong po, particular in IP area po. Maraming salamat sa inyong mga mensahe, Alan at Ginoong Intot. Ayan, narinig natin na kahit sa malalayong barangay at bulubundukin ay ramdam pa rin ang pagbabago. Siyempre, yan ay dahil may kusa at likas na galing ang mga katutubong tulad nila Intot. At dahil din sila ang nakakaalam kung anong pinakakailangan po at pinakamabuti para sa kanilang komunidad. Yan nga po ang punto ng community-driven development ng Kalahi Seeds. Tama ba yan, Julie? Yes, ma'am. Mula dito sa Talaingod, Davao del Norte, ako po si Julie H. Ramos, ang Social Marketing Officer ng DSWD Field Office 11 Davao Region. At kasama niyo sa patuloy at aktibong pagpupush ng pagbabago. Maraming salamat, Julie H. Ramos, Alan Kausing at Intot Juan sa pagbabahagi ng inyong karanasan sa Kalahi Seeds dyan po sa Davao Region. I-push natin! I-push natin! Ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa pagkadapa. At ang ating oras, 12 noon. Matatapos na naman ng isang oras ng ating kwentuhan. Narinig natin na mayaman hindi lang sa kultura, kundi pati sa pag-asa at kakayahan ang mga kapatid nating mga katutubo o indigenous peoples tulad ng mga Blaan sa Sultan Kudarat at mga Manobo sa Davao del Norte.
Sana ay nakakuha kayo ng inspirasyon at aral mula sa mga kwento ng mga leader volunteer at mga bayani ng mga IP communities ng Kalahi Seeds. Dahil sa mga kwento ng kabayanihan nila ay mas nakikilala natin ang mga IP. Sila ang mga patunay ng kwento ng pagbabago sa mga komunidad ng community-driven development ng Kalahi Seeds, kung saan ang lahat at sama-samang kumikilos para sa pagbabago. Nako, para sa mga updates sa Kalahi Seeds, nako, i-like lamang ang kanilang Facebook page o i-type o i-search nyo ang /DSWD Kalahi Seeds. Yung seeds po natin, CIDSS. Ayan, DSWD Kalahi Seeds. At i-follow sila sa Twitter at Kalahi Seeds. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan ang Facebook at Twitter ng mismong DSWD at DSWD Serves. Next week, pag-uusapan na naman natin ang kwentong Balik Eskwela. Naku, interesting to. At balik pag-asa sa ating mga komunidad ng Kalahi Seeds na nasa disaster-prone areas. Ay, speaking of disaster-prone, bago po tayo mag-extra, ayan, sa mga nakakamiss po kay Secretary Dinky Suliman, wala po kasi tayong sagot ka ni Secretary. Ayan, busy-busy po siya. Siya ay pumunta sa First World Humanitarian Summit sa Istanbul, Turkey. At kanya pong binahagi ang karanasan ng ating bansa pagdating po sa disaster mitigation, disaster reduction, and management. Ayan. So to Secretary Dinky, we hope to hear from you sa susunod po na linggo. Ayan. Napapanahon po ang ating pag-uusapan next week, o diba? So dapat po tune in kayo dahil alam nyo naman po, pasukan na, tag-ulan pa, o diba, bonggang-bongga ito. Pero kayang-kaya po natin yan, diba? Salamat po sa inyong pakikinig at samahan niyo po ako ulit. Ako si Karen Oyong sa susunod na Sabado simula alas 11 ng umaga rito po sa Pagbabago Namin, I-Push Pa Natin.